Hi, I'm Greg Cunanan and you're watching PBA Draft TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya't kung nagustuhan nyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Malapit na magsimula ang PBA D-League at nasa kalagitnaan na tayo ng PSL. Kaya unti-unti ay may nagbabago sa ating rankings. May ilang quality prospects din ang nag-decide na mag-skip ng final school year at nadagdag na dito sa ating Big 12. Ito na nga po at sisimulan na natin. Sa rank 60 ay 6'3" small forward na si Ish Cutler. Sa rank 59 ay 6'5" power forward na si Samuel Peralta. Malaking bagay ang hustle at interior defense ni Sam kung bakit umabot ang Negro sa MPBL playoffs last season. Patuloy niya na ipapakita ang kanyang reliable perimeter shooting at rebounding ngayon sa PSL para sa team number Diamonds. Sa rank 58 ay 5'10" point guard na si Eman Tagle. Sa rank 57 ay 6'2" shooting guard na si Christian Pagaran. Sa rank 56 ay 6'1" shooting guard na si Don Lim. Sa rank 55 ay 6'4" power forward na si Arvin Gamboa. Sa rank 54 ay 5'10" point guard na si Greg Cunanan. Sa team na maraming scorer gaya ng Lyceum ay naging solid glue guy si Greg. Malaking bagay din ang leadership niya kung bakit umabot ang Pirates sa Final Four. Si Cunanan na din ang isa sa best defensive point guard sa class na ito. Sa rank 53 ay 6'8" center na si Erlan Umpad. Medyo ilaw pa ang offensive game ni Umpad, pero alam naman natin na ang mga gantong height ang laging in demand sa PBA. Kaya't mas ma-improve lang niya ang kanyang defensive awareness ay posibleng may kumuha sa kanya bilang project big man sa PBA. Sa rank 52 ay 5'10" point guard na si Prince Carlos. Sa rank 51 ay 6'3" small forward na si Eli Ramos. Sa rank 50 ay 6'3" small forward na si Jan Kalisay. Talagang naging ultra efficient ang 3-point shooting ni Kalisay sa kanyang final UAAP season na malaking dahilan kung bakit nakapasok sila sa Final Four. Sa rank 49 ay 6' shooting guard na si Migs Pangilinan. Sa rank 48 ay 6'7" center na si Mario Barasi. Sa rank 47 ay ang 6'4" small forward na si Chase Lane. Sa rank 46 ay ang 5'8" point guard na si AJ Royo. Kahit sa lalim ng rotation ng San Beda, si AJ ay naging second most consistent point guard ng 2 consecutive season, kabilang ang kanilang kampyonato sa last season ng NCAA. Sa rank 45 ay 6'1" shooting guard na si Joshua Yero. Sa rank 44 ay 5'11" point guard na si Royce Alforque. Sa rank 43 ay 6'9" center na si Ladis Lepalang. Sa rank 42 ay 6'5" power forward na si Mark Sanko. Ilang season din naging consistent stretch 4 ng CSB si Sanko. Kaya tingin ko ay posible siya makuha sa third round. Pero kung mas madadala na niya ang efficient shooting niya sa MPBL ay pwedeng tumaas pa ang stock niya. Sa rank 41 ay 6'3" small forward na si Jack Cruz Dumont. Mas tumaas ang draft stock ni Jack ngayon sa kanyang final season sa UAAP dahil mas nagagamit na niya ang kanyang reliable outside shooting sa much improved Final Four contender na UE Red Warriors. Sa rank 40 ay ang 6'3" shooting guard na si Patrick Hugh. Sa rank 39 ay ang 6'5" center na si James Luna. Sa rank 38 ay 6'5" power forward na si RJ Minerva. Talagang malaki ang tinaas ng stock ni RJ sa PSL at NPBL para sa team ng Quezon. Kitang mas lumakas na ang katawan niya at malaki na din ang in-improve ng kanyang inside game. Matutulungan niya magkampiyon ng Quezon muli sa PSL ay tataas palalo ang stock niya. Sa rank 37 ay 6'4" small forward na si Kubi Mone. Sa rank 36 ay 6'4" small forward na si Ethan Galang. Naging isa sa key player si Ethan kung bakit nag-contend sa Final Four ang UE last season.
Naging malaking tulong ang efficient outside shooting niya at pagiging clutch. Sa rank 35 ay 6'6" center na si Paul Turco. Ilang seasons din na ipakita ni Paul na kahit bilang backup center ay kaya niya magbigay ng impact gamit ang kanyang interior defense at pagiging reliable inside threat. Tingin ko ay lalo pang tataas ang drop stock niya once maglaro na siya sa MPBL at mabigyan na siya ng magandang playing time. Sa rank 34 ay 6'5" power forward na si Rodel Gravera. Sa rank 33 ay 6'5" center na si JL Capulong. Surprisingly ay nag-contend ang Arellano sa Final Four. Ito rin ay dahil naging isa sa pinaka-dominant center sa NCAA si JL last season. Nakailang monster double-double games din siya. Madala lang niya ito sa MPBL ay talagang pwedeng mapick siya sa second. Sa rank 32 ay 5'11" point guard na si James Abandal. Sa rank 31 ay 6'1" shooting guard na si Gerard Wilson. Alam naman natin na 3-point shooting ang naging main strength ng UE ng mga nakaraang season. Pero si Wilson ang naging anchor ng kanilang perimeter defense at naging transition finisher kung bakit lumaban sila sa Final Four. Sa rank 30 ay 5'11" point guard na si Robin Naive. Sa rank 29 ay 6' shooting guard na si Judel Fuentes. Patuloy ang pagtaas ng draft stock ni Judel dahil sa pagkakakampiyon sa PSL at pagkakakuha ng finals MVP dito. Isa na din siya sa best shooter at pinaka-PBA ready sa lista to. Na-maintain niya ang kanyang stock dahil sa pagkapasok ng Quezon sa last MPBL Finals. Sa rank 28 ay 6' shooting guard na si King Gotisa. Si King na masasabi kong isa sa pinakamataas ang tinalo ng draft stock sa lista to. Dahil sa kanyang final season sa EA ay talaga naging scoring machine siya. Nagpagpatuloy lang niya ito. Ngayon sa PSL ay talaga makakapirma siya sa isang PBA team sa next draft. Sa rank 27 ay yung 5'8" point guard na si Paeng Are. Biglang tumaas ang stock ni Paeng sa last NCAA season dahil sa kanyang explosive start of the season. Ito rin ang dahilan para i-skip na ang final year sa Baste at maglaro na sa pro. Madala lang niya ang kanyang all-around games sa MPBL ay pwedeng makuha siya kahit sa second round. Sa rank 26 ay 6'3" small forward na si Nat Cusero. Maganda naman ang nilaro ng former NCAA All-Star MVP sa final season niya sa NCAA gamit ang kanyang hustle at outside shooting. Pero kung mas mag-i-improve ang kanyang two-way game sa next MPBL season, ay lalaki ang chance na maging second rounder na siya sa next round. Sa rank 25 ay 6' shooting guard na si Gab Gomez. Sa rank 24 ay 6' point guard na si Joshua David. Naging isa sa key guards ng Lasal si David nang nakuha ng Green Archers ang kampyonato sa UAAP Season 86. Pero mas naging consistent ang kanyang two-way game sa kanyang final year sa Lasal. Dahil dito ay malaki ang chance na mapick siya sa second round na next. Sa rank 23 ay 6'7" center na si Dave Arnold. Sa rank 22 ay yung 5'11" point guard na si Lian Ramiro. Dahil sa dami ng talented scorer sa Green Archers ay halos di napapansin ang kanyang individual skills. Pero nagamit naman niya ang kanyang high basketball IQ at leadership para makapasok sa finals sa last UAAP season na sapat na para mapansin siya ng ibang scouts. Sa rank 21 na yan 6'1" point guard na si Kobe Ordonio. Kahit sa brief stint lang sa mga preseason games ng CSB ay nagpakita ng elite high basketball IQ at high level two-way game si Kobe. Kaya tingin ko dahil medyo unknown pa siya, currently ay posibleng isa siya sa pwedeng maging steal sa draft na class na ito. Sa rank 20 ay 6'4" power forward na si Donatello. Ilang taon nang dinedelay ni Don ang pagsali sa draft. Pero slowly but surely ay kitang-kita ang nagiging improvement ng kanyang overall game. At most likely ay surefire third rounder na si Don. At baka nga maging second rounder pa. Sa rank 99, 6' shooting guard na si Harvey Pagsanan. Napaganda talaga para kay Harvey ang desisyon niya lumipat sa EA. Dahil sa kanyang one and done season ay talaga na ipakita niya ang kanyang reliable scoring skills. Lalo na sa transition, malaki na ang chance na mapick siya sa second round na next. Sa rank 89, 6' shooting guard na si Sean Kitebis. Hindi din eye-popping ang stats ni Sean, pero isa siya sa glugay ng Blue Eagles sa kanilang huling kampyonato. Need niya lang maglaro kahit sa MPBL para makatulong sa isang contending team at mas mapataas ang stock niya. Sa rank 79, 6'3" small forward si Joaquin Manuel. Alam naman natin ang taas ng value ng galing sa isang UAAP champion school. Pero upang masolidify ni Joaquin ang pagiging second rounder next draft, ay dapat maglaro man lang siya sa MPBL para mas maipakita ang kanyang training. Sa rank 69, 6'5" power forward na si Vince Marbuhos.
solid na naging final season ni Jim sa UAAP dahil siya ang tumayong go-to guy ng Falcons na nag-convert sa Final Four. Pero kung mas magiging consistent pa siya sa next MPBL season ay pwedeng masolidify na niya ang pagiging second rounder sa next draft. Sa rank 59, 6'9" center na si Tsutomu Takeshi. Sa rank 49, 6'4" power forward na si Christian Manaytay. Masasabi kong isa sa PBA ready na si Manaytay after ng kanyang final year sa UAAP. Dahil siya naging main local inside operator ng UST kung bakit sila umabot sa Final Four. At isa na din siya sa best post-up threat sa class na to. Sa rank 30 na yung 6'5" power forward na si Yuken Andrada. Sa mga clutch plays ni Yuken, ang main reason kung bakit nakuha ng San Beda ang kampyonato sa last NCAA season. Naging efficient din siya this year sa kanilang Final Four run. Most likely ay makuha na siya sa early second round at baka nga sa late first round ng next draft dahil siya masasabi kong most efficient stretch for sa class na to. Sa rank 12 ay yung 6'5" power forward na si Ace Sandagon. Sa rank 11 ay ang 5'10" point guard na si LJ Gonzalez. Talagang solid na naging final season ni LJ sa FPU dahil sa pagkakakuha niya ng Mythical 5. Pero mas tumaas ang stock niya dahil sa pagkaka-champion niya sa PSL bilang main point guard. Patuloy pa tumataas yan dahil nadala niya this MPBL finals ang Quezon. Kaya pwedeng kahit sa late first round ay makuha na siya. Sa rank 10 ay 6'4" small forward na si Chris Kuhn. Isa na si Chris sa pinaka naging productive para sa Ateneo last season kahit sa mababang field goal percentage. Nung last championship season na Ateneo of the bench ay naging malaking factor si Kuhn gamit ang kanyang shot creating at playmaking. Kahit nag-struggle ang Blue Eagles sa kanyang final year bilang go-to guy, pwedeng mapita din siya sa first round. Sa rank 9 ay 6'4" small forward na si James Spencer. Sa UAAP pa lang ay kilala na si James sa kanyang efficient outside shooting na nakatulong para magkampiyon ng UP. Pero ngayon na naglaro siya sa Japan B-League, ay expect natin na mas mag-improve pa ang overall game niya at mas madagdagan ang kanyang exposure sa international competition. Kahit yung sasali na siya sa next draft, most likely ay first rounder na siya. Sa rank 8 ay 6' point guard na si Jason Brickman. Isa si Jason sa mga highly touted prospect na matagal nang inaabangan pumasok sa PBA. Kahit ngayon na nag-declare na siya, ay posibleng mapik pa din siya sa top 5 kahit medyo may edad na siya. Tingin ko ay magagamit pa ang prime ng elite playmaking skills niya ng at least 5 years sa PBA. Sa rank 7 ay ang 6'6" small forward na si DJ Pena. Bago maglaro sa Jones Cup, si DJ ay medyo unknown pa siya sa mga scouts at Philippine basketball fans. Pero dahil sa paglalaro niya sa SGA ay naipakita niya ang kanyang elite two-way game at superb athleticism. Kaya kung sasali na si DJ sa next draft, for sure ay first rounder ito. Dahil na din sa dami ng kanyang experience mag-import sa mga international leagues lalo na sa Europe. Sa rank 6 ay 6'9" center na si Gio Chu. Sa Ateneo pa lang ay naipakita na ni Gio ang kanyang high basketball IQ at kakayahan maka-adapt sa sistema ni Coach Tab. Pero nang dahil sa mga imports ay limited lang ang naging exposure niya. Kaya sa the last Asian tournament niya mas nagpamalas ang kanyang inside game at interior defense na talagang possible first rounder siya sa next round. Sa rank 5 ay 6'6" power forward na si Will Gozun. Currently ay may knee injury si Will. Pero hindi ito adlam para maging surefire first rounder pa din siya sa next round. May chance pa din naman niya masolidi pa yung pagiging top 5 pick. Magiging double-double machine pa din siya sa next MPBL season. Sa rank 4 ay 6'3" small forward na si Justin Gutam. Sa NCAA at basketball lang naglalaro si Justin ay considered first rounder na siya. Pero talagang lalong tumaas ang drop stock ni Justin nang naglaro siya sa KBL. Dahil kahit sa mataas na level ng competition dito, ay nadala niya pa rin ang kanyang explosiveness at scoring talent. Kahit kung sasali na siya sa next draft, most likely top 5 pick na siya. Sa rank 3 ay 6'2" shooting guard na si Renz Abando. Talagang tumaas ang drop stock ni Renz nang naglaro siya sa KBL. Pero pinakita niyang franchise player caliber siya nang naglaro siya sa Gilas. Once sumali na siya sa draft, for sure ay top 3 pick siya. Sa rank 2 ay 6'2" small forward na si Terdy Ravena. Halos half a decade na simula nang inabangan ng mga scout sumali na si Terdy sa draft. Pero dahil sa paglalaro sa Japan B-League ay naudot ito. Currently ay kakapirma lang niya sa Dubai team ng 1-year contract para sa EuroLeague. Kaya kung mag-decide na siya sumali next draft, ay posibleng mapick siya first overall dahil bukod sa PBA ready na siya ay sobrang laki na ng kanyang international experience. Sa rank 1 ay ang 6'10" center na si Quentin Meliora Brown. As expected ay malaki talaga magiging impact ni QMB para sa UAAP champion na UP. Si QMB ang tumapat sa top
twin towers na sina Philips at Kiambao. Yung talaga nagpataas ng kanyang draft stock. Masosolidify na niya ang pagiging first overall pick once naglaro na siya sa MPBL. Madami ang biglang nadagdag sa ating list. Expect natin na anytime pwede may mga mag-skip pa o mga field foreigners na biglang mag-declare para sa next draft. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room.